Hanggang ngayon, pinipilit kong isipin na panaginip lang ang lahat. Isang masamang bangungot na kahit anong oras ay magigising na ako, basang-basa ng pawis, pero ligtas sa sarili kong kwarto. Pero sa tuwing pipikit ako, ang nakikita ko lang ay ang ngiting iyon. Ang ngiting hindi para sa tao. Kaya heto ako nagkukwento. Dahil baka sa ganitong paraan, kahit paano, ay mabawasan ang bigat. Ito ang kwento kung paano ko nakuha ang pinapangarap kong kondo sa Bonifacio Global City sa presyong hindi ka panipaniwala. At kung paano ko sinira ang buhay ko nang labagin ko ang rule number 4. Palagi kong pangarap na tumira sa BGC. Sino ba namang hindi? Ako si Leo, isang 26 na taong gulang na graphic designer. Halos 5 taon na akong nagtatrabaho sa isang maliit na agency sa Makati, at lahat ng ipon ko, lahat ng pagod sa overtime, ay para sa isang goal, ang makakuha ng sarili kong lugar sa syudad na yon. Ang BGC para sa akin ay simbolo ng tagumpay. Malinis, moderno, at parang laging may nangyayari. Pero alam naman nating lahat kung gaano kamahal ang mabuhay doon. Imposible, sabi ng karamihan. At sa matagal na panahon, naniwala rin ako doon. Isang gabi, habang nag-scroll ako sa isang online marketplace, may nakita akong listing. Isang one-bedroom condo unit sa isa sa mga hindi masyadong bagong building sa BGC. Maganda ang itsura sa mga litrato. Maluwag, may malaking bintana sa sala na tanaw ang mga naglalakihang gusali, at semi-furnished na. Pero ang nakakuha talaga ng atensyon ko ay ang presyo. Halos kalahati lang ito ng karaniwang upa sa lugar na yon. Sobrang too good to be true. Nag-message agad ako sa nag-post, isang account na may pangalang admin lang. Inasahan kong scam ito, pero nag-reply kaagad. Pwede ko raw tingnan ang unit kinabukasan. Sinama ko ang girlfriend ko na si Leah. Siya ang mas kalmado sa aming dalawa, ang laging nagsasabi sa akin na magdahan-dahan. Pagdating namin sa lobby ng building, mukha naman itong disente. Maayos, malinis, at may gwardiya. Umakyat kami sa pang-23 palapag. Pagbukas ng pinto ng unit, pareho kaming napanganga ni Leah. Mas maganda pa ito sa mga litrato. Bagong pintura ang mga pader, amoy malinis, at ang view mula sa bintana ng sala ay eksakto sa pinapangarap ko. Walang sinuman ang sumalubong sa amin. Ang sabi sa text, bukas daw ang pinto at iwan na lang din naming bukas pag alis namin. Kakaiba, pero hinayaan na lang namin. Leo, sigurado ka ba dito? Tanong ni Leah habang ginagala ang tingin sa paligid. Ang mura. Baka may something. Baka rush lang yung owner. Kailangan ng pera agad. O baka alis na ng bansa. Sabi ko, sinusubukang kumbinsihin hindi lang siya, kundi pati na rin ang sarili ko. Sobrang gusto ko na maniwala na swerte lang talaga ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Isipin mo, Leah. Dito. Tayo. Ang lapit sa lahat. Pwede na tayong maglakad-lakad lang sa gabi, kumain sa labas. Ito na yon. Umiti siya, at alam kong nahahawa na rin siya sa excitement ko. Paano ba naman hindi? Ito ang pangarap. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-ikot at pagpaplano kung saan ilalagay ang mga gamit namin, nagdesisyon na ako. Kinuha ko. Nagdeposit ako online sa bank account na ibinigay sa akin. Walang kontrata, walang usap-usap. Pera lang kapalit ng susi na nasa ilalim daw ng doormat. Lahat ng red flags ay nandyan, pero bulag ako sa pangarap ko. Kinabukasan, lumipat agad ako. Kinuha ko lang ang mga mahahalagang gamit ko mula sa inuupahan kong apartment sa Makati. Ang una kong gabi sa kondo ay perpekto. Nag-order ako ng pagkain, umupo sa sahig sa gitna ng sala, at pinanood ang mga ilaw ng syudad mula sa malaki kong bintana. Pakiramdam ko, sa wakas, nagbunga na ang lahat ng paghihirap ko. Kinaumagahan, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kusina, may napansin akong isang bagay sa ibabaw ng counter, katabi ng microwave. Isang puting papel na nakalaminate. Akala ko noong una ay instruction manual ng kung anong appliance.
Pero nang pulutin ko ito, nakita kong sulat kamay ang mga nakalista. Malinis ang pagkakasulat, parang sulat ng isang babae. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra, Lead Rule ng Unit 2307. Napakunot ang noo ko. Binasa ko ang mga nakasulat. Rule number 1, huwag mag-iwan ng pagkain sa labas pagkalampas ng 10:00 ng gabi. Itapon o ilagay sa loob ng ref. Rule number 2, kung may kakatok sa pinto mo ng 3 beses ng sunod-sunod, huwag mong bubuksan. Hindi iyon para sa'yo. Rule number 3, palaging i-check ang PFOL bago lumabas ng unit. Kung wala kang makitang anino sa labas, huwag kang lalabas. Maghintay ka ng 10 minuto. Rule number 4, huwag kang titingin sa bintana ng sala pagitan ng 3:00 at 4:00 ng madaling araw. Kahit ano pa ang marinig mo. Rule number 5, kung may marinig kang umiiyak na sanggol mula sa ventilation, patugtugin mo ang kahit anong dasal sa cellphone mo. Huwag mong papansinin. Rule number 6, may isa pang residente sa unit na ito. Hindi mo siya makikita, pero nandyan siya. Huwag mo siyang hahanapin. Huwag mo siyang kakausapin. Ituring mo siyang hangin. At ang pinakahuli. Rule number 7, kung sakaling malabag mo ang kahit isa sa mga rules, ay lock mo ang sarili mo sa banyo at huwag kang lalabas hanggang sumikat ang araw. Iyon na lang ang pag-asa mo. Natawa ako ng malakas. Prank. Siguradong prank ito ng dating nakatira. Ang elaborate ha. Pinikturan ko ito at sinend agad sa group chat namin ni Lia at Marco, ang best friend ko. Ang reply ni Marco ay puro tawa. Jude, may saltik yata yung pinalitan mo. Hahaha. Galing sa mental yan siguro. Si Lea naman, nag-reply ng, nakakatakot naman yan, baby. Pero baka trip lang nga. Itinabi ko ang listahan sa isang drawer. Siyempre, hindi ko iyon seseryosohin. Ako, maniniwala sa ganito. Nasa BGC ako, ang sentro ng modernong Pilipinas. Walang lugar ang mga pamahiin at kababalaghan dito. O, iyon ang akala ko. Lumipas ang unang linggo. Naging abala ako sa pag-aayos ng kondo at sa trabaho. Madalas dumadalaw si Lia at Marco pagkatapos ng office hours nila. Mag-order kami ng pagkain, manonood ng Netflix. Normal na buhay. Unti-unti ko nang nakalimutan ang tungkol sa listahan ng rules. Minsan, natatawa na lang kaming tatlo kapag naaalala namin. Ginagawa pa naming biro. Uy, past 10 p.m. Na, sabi ni Marco isang beses, tinuturo ang box ng pizza sa mesa. Baka kainin niya ng isa pang residente. Nagtawanan kami. Ang unang kakatwang nangyari ay konektado sa rule number 1. Isang gabi, sobrang pagod ko galing sa trabaho. Nag-take out ako ng burger at fries. Kumain ako habang nanonood sa laptop ko. Hindi ko naubos. Dahil sa antok, iniwan ko na lang ang take-out box sa coffee table sa sala at dumiretso na ako sa kwarto para matulog. Nagising ako kinaumagahan na masakit ang batok. Habang nagtitimpla ng kape, napansin kong wala na ang box ng pagkain sa mesa. Hinanap ko sa basurahan sa kusina, iniisip na baka tinapon ko na pala at nakalimutan ko lang. Pero wala. Wala kahit saan. Kinilabutan ako ng bahagya. Siguro dinala ng daga. Pero impossible. Nasa 23rd floor ako at sobrang linis ng unit. Ipinagsawalang bahala ko na lang. Baka nga sobrang pagod ko lang at ako rin ang nagtapon. Makalipas ang ilang gabi, nandito si Marco sa unit. Naglalaro kami ng video games. Halos mag-aalas 12 na ng hating gabi nang bigla kaming nakarinig ng 3 sunod-sunod na katok sa pinto. Tok. 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 Malakas at malinaw. Hindi ito yung tipong katok ng delivery guy o ng kapitbahay na nanghihingi ng asin. May bigat, may intensyon. Nagkatinginan kami ni Marco. Itinigil niya ang laro. May inaasahan ka, pre? Tanong niya. Umiling ako. Wala.
Bigla kong naalala ang rule number 2, kung may kakatok sa pinto mo ng 3 beses ng sunod-sunod, huwag mong bubuksan. Hindi iyon para sa'yo. Naramdaman ko ang pagtayo ng mga balahibo sa braso ko. Hayaan mo na, sabi ko kay Marco, sinusubukang maging kaswal. Baka nagkamali lang ng unit. Tingnan mo muna sa peephole, sabi niya. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit sa pinto. Ang bigat ng bawat hakbang ko. Sumilip ako sa peephole. Wala. Walang tao. Ang hallway sa labas ay maliwanag pero walang katao-tao. Walang anino, walang bakas ng kahit sino. Bumalik ako sa sofa. Walang tao, sabi ko. Nagkibit-balikat si Marco. Word. Baka mga bata lang na nagtitrip. O baka yung kapitbahay mong weirdo. Pero nakita ko sa mga mata niya ang bahagyang pagtataka. Hindi na kami naglaro pagkatapos noon. Maya-maya lang, nagpaalam na rin siyang uwi. Pagkaalis niya, hindi na ako mapakali. Nilock ko lahat ng pwedeng ilock sa pinto. Tiningnan ko ulit ang peephole. Wala pa ring tao. Ang tahimik ng buong palapag. Parang ako lang ang gising. That night, natulog ako na bukas ang ilaw sa sala. Doon ko unang naramdaman na baka may mali talaga sa lugar na ito. Baka hindi lang ito biro. Sinabi ko kay Leia ang nangyari. Siyempre, nag-alala siya. Babe, kung hindi ka na komportable dyan, umalis ka na. Pwede ka namang tumuloy muna sa amin, sabi niya sa telepono. Pero naisip ko ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang pangarap ko. Aalis ako dahil lang sa 3 katok at isang nawawalang box ng pagkain. Parang ang babaw. Parang ang duwag. Hindi okay lang ako. Praning lang siguro ako. Stress lang sa work, sabi ko. Ayokong ipakita na natatakot ako. Ayokong isuko ang pangarap ko ng ganoon kadali. Ang sumunod na insidente ang tuluyang nagpatunay sa akin na hindi ako nababaliw. Gabi ng Miyerkules. Mag-isa lang ako sa unit, tinatapos ang isang biglaang project. Sobrang tahimik. Tanging tunog lang ng pag-click ng mouse ko ang maririnig. Mga alauna ng madaling araw, bigla akong nakarinig ng isang tunog na nagpatigil sa paghinga ko. Isang iyak. Iyak ng sanggol. Mahina sa simula pero malinaw. At nanggagaling ito sa itaas. Mula sa air conditioning vent sa kisem ng sala. Napatingala ako na lalaki ang mga mata. Ang iyak ay parang puno ng sakit at lungkot. Parang sanggol na hinahanap ang nanay niya. Kinilabutan ako mula ulo hanggang paa. Bigla, parang may malamig na kuryenteng gumapang sa gulugod ko nang maalala ko ang rule number 5. Kung may marinig kang umiiyak na sanggol mula sa ventilation, patugtugin mo ang kahit anong dasal sa cellphone mo. Huwag mong papansinin. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang cellphone ko sa mesa. Hindi ko alam kung anong dasal ang hahanapin ko. Nag-search ako sa YouTube, Rosary Prayer Tagalog. Agad kong pinindot ang unang video na lumabas. Itinaas ko ang volume sa maximum. Ang boses ng isang babae na nagdarasal ng ama namin ay pumuno sa katahimikan ng kondo. Kasabay nito, ang iyak ng sanggol ay tila lalong lumakas. Naghahalo ang tunog ng dasal at ng pag-iyak na puno ng hinagpis. Para akong masisiraan ng ulo. Gusto kong takpan ang mga tainga ko pero pinilit kong huwag pansinin gaya ng sabi sa rule. Nag-focus ako sa boses na nagdarasal mula sa phone ko. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Dahan-dahan, parang humihina ang pag-iyak. Parang nilalamon ito ng dasal. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Ang natira na lang ay ang boses mula sa cellphone ko at ang malakas na kabog ng dibdib ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hinintay kong sumikat ang araw bago ako naglakas loob na tumayo mula sa kinaupuan ko. Kinuwento ko kina Leia at Marco ang lahat. This time, wala nang tawa mula kay Marco. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha ni Leia. Leo, umalis ka na dyan. Please, pagmamakaawa niya. Hindi na to biro.
Delikado yan. Si Marco, na laging may rational explanation sa lahat, ay nag-isip. Pre, baka may kapitbahay ka lang talaga na may baby. Tapos konektado yung mga vent nyo. Alam mo na, design flow ng building. Pero halata sa boses niya na hindi na rin siya sigurado sa sinasabi niya. Marco, nasa 23rd floor tayo. At ang tunog parang nasa loob mismo ng vent. Impossible, Jit ko. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan naming tatlo. Sa wakas, naintindihan na nila. Hindi ako praning. Mayroong mali sa unit ko. Okay, ganito, sabi ni Marco na parang nagiging leader ng grupo. Hindi ka namin iwan mag-isa. Mag-sleepover kami dyan ni Lia ngayong weekend. Tatlo tayo. Tingnan natin kung may mangyayari. We need to face this thing. Pumayag ako. Mas gumaan ang pakiramdam ko na may kasama ako. Na hindi lang ako ang haharap sa kung ano man ang nasa kondo na yon. Naisip ko, baka yun na ang solusyon. Na kapag marami kami, matatakot ito at aalis. Dumating ang Sabado ng gabi. Dala ni Lia at Marco ang mga gamit nila. Nagluto kami, uminom ng kaunting beer, at nanood ng mga comedy movies. Sinubukan naming ibalik ang normalidad. Sinubukan naming kalimutan ang takot. Sa kalagitnaan ng gabi, pagod na kaming lahat. Naglatag na lang kami ng comforter at mga unan sa sahig ng sala. Mas panatag ang loob ko na magkakatabi kaming matutulog. Walang multo, bulong ni Marco bago kami tuluyang nakatulog. Takot sa ating tatlo. Napangiti ako. Baka nga. Pero ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Nagising ako sa hindi malamang dahilan. Ang pakiramdam ko ay parang may nanonood sa akin. Madilim ang paligid, tanging ang malabong ilaw mula sa mga gusali sa labas ang nagsisilbing liwanag. Kinapa ko ang cellphone ko sa tabi ko. Tiningnan ko ang oras. 3:33 a.m. Ang puso ko ay biglang nagsimulang kumabog ng sobrang bilis. At doon ko narinig ang isang tunog. Isang tunog na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang mahinang kaskas. Sa salamin ng malaking bintana sa sala. Kaskas-kaskas-kaskas. Parang tunog ng mahahabang kuko na dahan-dahang ginagalaw sa ibabaw ng salamin. Paulit-ulit. Ritmiko. Nakakabaliw. Biglang pumasok sa isip ko ang rule number 4. Ang pinaka-emphasized sa lahat. Huwag na huwag kang titingin sa bintana ng sala pagitan ng 3:00 at 4:00 ng madaling araw. Kahit ano pa ang marinig mo. Ipinikit ko ang mga mata ko ng mariin. Hindi ako titingin. Hindi ako titingin. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko. Pinilit kong matulog ulit pero imposible. Ang tunog ay nandyan, hindi nawawala. Tapos may nadagdag. Isang himig. Isang mahinang paghuming. At ang dugo ko ay parang naging yelo sa aking mga ugat. Kilala ko ang himig na yon. Iyon ang oyay na kinakanta sa akin ng nanay ko noong bata pa ako. Isang kantang kamilang dalawa ang nakakaalam. Paano? Paano nalaman ng kung sino man o ano man yon? Naramdaman kong gumalaw si Marco sa tabi ko. Leo, ano yon? Ungol niya, inaantok pa. Ang boses ko ay nanginginig nang bumulong ako pabalik. Marco, huwag kang gagalaw. Huwag kang titingin sa bintana. Please. Pero si Marco ay si Marco. Ang matapang. Ang skeptiko. Umupo siya, kinusot ang kanyang mga mata. Ano ba yan? Ang ingay. Praning ka na talaga, pre. Marco, seryoso ako. Huwag. Pagmamakaawa ko sa pabulong na paraan. Hindi siya nakinig. Tumayo siya. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa bintana, kung saan ang tunog ng pagkaskas at ang oyayi ay patuloy pa rin. Parang na-hypnotize siya. Si Lia ay mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa nangyayari. Marco, bumalik ka dito.
Sigaw ko, pero mahina lang, takot na baka marinig ako ng nasa labas. Pero huli na ang lahat. Inabot ni Marco ang kurtina at hinawi ito. At doon, natigil ang lahat. Natigil ang paghinga ko. Natigil ang pagtibok ng puso ko. Hindi ko nakita kung ano ang nasa labas. Pero nakita ko ang mukha ni Marco. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nawala. Naging puting-puti na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa paraang hindi ko pa nakikita dati. Puno ng purong, hindi mailarawang takot. Ang kanyang bibig ay bumukas, sinusubukang sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Isang mahinang, naiipit na tunog lang ang narinig ko mula sa kanyang lalamunan. Napaatras siya, parang natutulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Natapilok siya sa coffee table at bumagsak sa sahig. Nakaturo pa rin ang kanyang kamay sa bintana, nanginginig. Sa pagbagsak niya, nagising si Leah. Anong nangyayari? Tanong niya, at nang makita niya ang itsura ni Marco, napasigaw siya ng malakas. Ang sigaw niya ang gumising sa akin mula sa pagkaparalisa. Pero hindi pa rin ako naglakas loob na tumingin sa bintana. Ang mga mata ko ay nakapako kay Marco, na ngayon ay gumagapang paatras sa sahig. Ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis, bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi totoo, hindi. Kasabay noon, ang tunog ng pagkaskas ay tumigil. Ang oyayi ay nawala. Ang pumalit ay isang nakabibinging katahimikan. Tapos, isang malakas na tunog. Crack! Ang salamin ng bintana. Nagkaroon ito ng malaking lamat na parang bitak ng kidlat. At mula sa gitna ng lamat na yon, may lumusot papasok. Isang daliri. Mahaba, payat, at maputla na parang buto. Ang kuko sa dulo ay itim, matulis, at basag-basag. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Para silang mga gagambang dahan-dahang gumagapang papasok sa siwang. Doon na ako kumilos. Ang adrenaline ay biglang bumuhos sa buong katawan ko. Hinila ko si Leah patayo. Leah, tumayo ka. Dali. Si Marco. Sigaw niya, umiiyak. Sa banyo. Rule number 7. Yun lang ang naisip ko. Ang huling rule. Ang huling pag-asa. Hinatak ko si Leah palayo sa sala. Lumingon ako kay Marco, na nakaupo pa rin sa sahig, parang estatwang nakatitig sa mga daliring unti-unting sumisira sa bintana. Marco! Tara na! Sigaw ko. Pero hindi siya lumingon. Hindi siya gumalaw. Para siyang nasa ibang mundo. Biglang nabasag ang buong salamin ng bintana. Isang malakas na pagsabog ng bubog ang pumuno sa sala, kasabay ng pagpasok ng isang malamig na hangin na may amoy ng nabubulok na lupa at luma. Hindi ko na tiningnan kung ano ang pumasok. Hindi ko kaya. Itinulak ko si Leah papunta sa pasilyo patungo sa banyo. Habang tumatakbo kami, narinig namin ang isang tunog mula sa likuran namin. Isang tunog na basa. Isang tunog ng pagpunit. Sinundan ito ng isang maikli, naiipit na sigaw mula kay Marco. At pagkatapos, katahimikan na naman. Tinulak ko si Leah papasok ng banyo at isinara ko agad ang pinto. Nilock ko ito. Isinandal ko ang buong bigat ko sa pinto, habang si Leah ay napaupo sa sahig, humahagulgol. Nasa loob kami ng maliit at madilim na banyo. Nanginginig kaming dalawa. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pag-iyak ni Leah at ang sarili kong mabibigat na paghinga. Sa labas ng pinto, nakarinig kami ng mga kaluskos. Tunog ng mga muebles na ginagalaw, tinutumba. Parang may nagwawala sa sala. Parang may hinahanap. Leo, anong nangyayari? Si Marco, sabi ni Leah sa gitna ng kanyang mga hikbi. Huwag kang maingay, bulong ko. Nandito tayo. Ligtas tayo dito. Kailangan lang nating maghintay hanggang sumikat ang araw. Paulit-ulit kong sinasabi para maniwala rin ako sa sarili kong mga salita. Ang mga kaluskos ay tumigil. Napalitan ito ng isang nakakakilabot na katahimikan.
Ilang minuto kaming hindi gumalaw. Pagkatapos may narinig kaming boses. Liu Pertulong. Si Marco. Ang boses ni Marco. Galing sa labas mismo ng pinto ng banyo. Mahina, nanginginig at puno ng sakit. Nanigas ako. Napatingin sa akin si Leah, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Si Marco. Buhay siya. Akma siyang tatayo para buksan ang pinto. Pinigilan ko siya, tinakpan ang bibig niya. Shish! Hindi si Marco yan. Bulong ko ng mariin. Paano makakarating si Marco sa pinto ng ganoon kabilis at katahimik? At pagkatapos ng tunog na narinig namin? Impossible. Ito ay isang patibong. Mimicry. Sinusubukan kaming palabasin. Leo, pre ang sakit, bakit niyo ako iniwan? Patuloy ng boses sa labas. Eksaktong boses ni Marco. Pati ang paraan niya ng pagsasalita. Leah, tulungan niyo ako. Nagsimulang umiyak ulit si Leah. Leo, paano kung siya nga yan? Paano kung iniwan natin siya doon? Hindi siya yan, Leah. Maniwala ka sa akin. Biglang nagsimulang gumalaw ang doorknob. Dahan-dahan sa una, tapos ay marahas. Para bang may pumipihit nito mula sa labas. Sinusubukang buksan. Sumisigaw na kami pareho ni Leah sa takot. Itinulak ko ang isang maliit na kabinet para iharang sa pinto. Ang pagpihit sa doorknob ay tumigil. Ang pumalit ay malalakas na kalampag. Bumayo. 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 Ang bawat kalampag ay parang tumatama sa dibdib ko. Ang manipis na pinto ng banyo ay yumuyugyog. Tapos nagbago ang boses. Anak. Leah, buksan mo ang pinto. Si Mama ito. Ang boses ng nanay ni Leah. Narinig ko na ito ng maraming beses. At ang boses na yon, eksaktong-eksakto. Napatingin si Leah sa akin, ang mukha niya ay puno ng pagkalito at takot. Paano? Bulong niya. Huwag kang makinig. Sabi ko. Nagpatuloy ang boses. Leo, anak, ang papa mo to, papasukin mo kami. Ang boses ng tatay ko. Ang tatay kong matagal nang pumanaw. Doon ako napasigaw. Lumayo ka. Demonyo ka. Tumawa ito. Hindi tawa ng tao. Isang tawa na garalgal at masakit sa tainga. At pagkatapos, tumahimik na naman. Ang huling sinubukan nito ang pinakamasama sa lahat. Narinig namin ulit ang iyak ng sanggol. Pero ngayon, nasa labas na mismo ng pinto. Parang nakaupo sa sahig, humihikbi ng buong helplessness. Parang isang sanggol na inabandona at nilalamig. Ang tunog na iyon ay direktang tumutusok sa puso. Ang instinct na tulungan ang isang walang kalaban-laban na nilalang. Nakita ko sa mga mata ni Leah ang pag-aalinlangan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umabot sa doorknob. Leah, huwag. Sigaw ko at hinawakan ko siya ng mahigpit. Nagpumiglas siya. Kawawa yung baby, Leo. Kailangan natin siyang tulungan. Walang baby, Leah. Walang baby. Nag-agawan kami sa dilim. Halos masiraan na kami ng ulo sa takot at pagkalito. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na ganoon. Ang alam ko lang, ang iyak ay hindi tumitigil. Hanggang sa gitna ng lahat ng ingay at takot, may napansin ako. Isang sinag ng liwanag. Nanggagaling ito sa maliit na ventilation grill malapit sa kisem. Liwanag ng araw. Sumisikat na ang araw. Kasabay ng pagliwanag ng banyo, ang iyak ng sanggol sa labas ay biglang naputol. Katahimikan. Isang ganap at kabuwang katahimikan. Nakatayo lang kami doon, basang-basa ng pawis, nakatingin sa pinto. Naghintay kami. 5 minuto. 10 minuto. Kalahating oras. Walang tunog. Walang galaw. Nang sa wakas ay nagkaroon na ako ng sapat na lakas ng loob, dahan-dahan kong inalis ang kabinet na nakaharang. Ang kamay ko ay nanginginig habang inaabot ko ang doorknob.
Dahan-dahan ko itong binuksan. Sumilip ako sa siwang. Ang sala ay wasak. Ang mga unan at kumot ay nagkalat. Ang coffee table ay nakabaliktad. Ang bintana ay isang malaking butas na nagpapakita ng maaliwalas na kalangitan ng umaga. At sa sahig, kung saan huli naming nakita si Marco, ay may isang malaking, maitim na mansa. Basa pa. Pero wala si Marco. Walang katawan. Walang bakas. Tanging ang mansa lang na yon. Hindi na kami nag-usap ni Leah. Kinuha namin ang mga cellphone at wallet namin at tumakbo kami. Tumakbo kami palabas ng unit, pababa ng hagdanan dahil hindi namin magawang maghintay sa elevator. Tumakbo kami palabas ng building sa sikat ng araw at hindi na kami lumingon pa. Tumawag kami ng pulis. Siyempre, hindi sila naniwala sa kwento namin. Isang nawawalang tao. Isang wasak na condo unit. Pinaghinalaan pa kami. Pero walang ebidensya. Ang may-ari ng unit hindi na makontak. Ang bank account na pinagdepositohan ko, sarado na. Para kaming nakipagtransaksyon sa isang multo. Ayon sa admin ng building, ang Unit 2307 ay matagal ng bakante. Ilang taon na raw. Pagkatapos ng isang trahedya kung saan ang buong pamilyang nakatira doon ay natagpo ang hindi nila tinuloy ang kwento. Si Marco ay hindi na natagpuan. Officially, isa siyang missing person. Naghiwalay kami ni Leah. Ang trauma ay masyadong malaki. Ang alaala ng gabing iyon ay isang pader sa pagitan namin na hindi na namin kayang gibain. Nasa therapy daw siya ngayon, sabi ng kaibigan niya. Sana nga makatulong. Ako? Ito. Buhay. Pero hindi na buo. Nilisan ko ang trabaho ko. Umuwi ako sa probinsya namin. Hindi na ako makatulog sa dilim. Palagi akong may ilaw na bukas. Hindi ako makalapit sa mga bintana kapag gabi. At minsan, sa gitna ng katahimikan, naririnig ko pa rin ang oyay na yon. Nilabag ko ang rule number 4. Habang tumatakbo kami ni Leah palabas ng unit ng umagang iyon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sumulyap ako. Isang mabilis na sulyap lang sa nabasag na bintana. May nakita ako. Nakatayo sa labas, sa ere, sa tapat ng 23rd floor. Isang matangkad at payat na anyo. Malabo ang mukha, parang usok. Pero ang bibig nito ay malinaw na malinaw. Nakangiti. Isang ngiti na abot hanggang sa magkabilang tenga, puno ng mga ngiping sobrang papayat at patutulis. Isang ngiti na nagsasabing, nakita kita. Hanggang ngayon, iyon ang imaheng sumasalubong sa akin sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata. Nakaligtas nga ako, pero pakiramdam ko, isang bahagi ng kaluluwa ko ang naiwan sa Unit 2307. At alam ko, kahit nasaan man ako ngayon, naghihintay lang ulit ito.